Proseso sa pag-aapila ng reklamo. Saan kayo pupunta kapag kayo ay may irereklamo? Doon kayo tutungo sa Lupon Tagapamayapa Office. Ang Lupon Officer o ang Lupon Clerk ang siyang mag-e-entertain kung ano ang inyong irereklamo. Ipapaliwanag niya kung ano ang mga procedure ng inyong pagtulog sa inyong reklamo. Pagkatapos ay magbabayad kayo ng filing fee sa Treasurer's Office at babalik sa Lupon Officer upang maibigay sa inyo ng Lupon Officer o Lupon Clerk ang inyong mediation schedule. Siguraduhin na pupunta kayo sa binigay na mediation schedule sa tamang oras at araw. Iwasan ang mali. Katarungang Pambarangay Flowchart. Paghain ng complaint, payment of filing fee, issue summons to defendant the next working day. Within 3 days, magkakaroon ng mediation. Ito ang paghaharap sa ilalim ng ating punong barangay. If the mediation succeeded, there will be an amicable settlement na kung saan ang dalawang partido ay nagkasundo na. If mediation fails, after 15 days, ang dalawang partido ay patungo na sa conciliation proceedings kung saan ito ay paghaharap sa ilalim ng lupong tagapagsundo na kanilang napili. If they are settled during the conciliation, ang dalawang partido ay maaring magkaroon ng amicable settlement. Ngunit kung walang settlement na mangyayari sa dalawang partido, ang Lupon Clerk ay maaari nang magbigay ng certificate to file action kung saan ang complainant ay maaari nang dumulog sa korte. Narito ang ating mga house rules. Patakaran panahon sa paghusay. Dress code during the mediation and conciliation. Ito ang mga dapat isuot at hindi dapat isuot. Ikalawa, puntahan ang ibinigay na araw ng iyong mediation dahil maaaring ikaw ay makontempt ng barangay kung iyong isa walang bahala ang summon. Pangatlo, bawal ang mali dahil maaaring ma-dismiss ang iyong hinain na reklamo. Ikaapat, pinagbabawal ang pagdala ng deadly weapon sa loob o labas ng barangay hall at sa Lupon Tagapamayapa Office. Panglima, pinagbabawal ang mga representative o proxy. Kung sino ang siyang pinatawag o nakasulat sa summon ay siyang dapat humarap sa mediation. Ika-6, pinagbabawal ang pagdalo ng mga observers o ang mga taong walang kinalaman sa kaso. Ika-7, pinagbabawal ang mga masasakit na salita sa panahon ng mediation. At ang panghuli, pinagbabawal ang paggamit ng hintuturo o pointing of finger sa iyong kaharap sa panahon ng mediation.